Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Jesus pa, Ama, na you gathered us once again, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gawain ko ng pananalangin na kung saan naman dito namin nararanasan ang kabutihan at kapangyarihan mo. Ito po yung time kung saan, Panginoon, ito'y aming nakakausap, nakakaliit ka lang, Panginoon. Minsan pa, katapunin niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin sa oras na sa worship team, Panginoon. Hallelujah. As we worship you in spirit and in truth, we really invite the Holy Spirit to fill this place, Lord God. Hallelujah. And with our mind. Thank you, God. Bless your people. Magmula sa pinakabata hanggang sa may edad sa government. We praise you and we glorify you. In Jesus' name, we pray. Everybody says, Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Praise you, Jesus. Ang puso ko'y tumutulong sa'yo. Yes, Lord God. Nagpapumba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay umiisan. Ang puso ko'y tinutulong sa'yo. Ang puso ko'y tinutulong sa'yo.
God. Dio, grazie mille per questa giornata, grazie mille che ci hai riunito oggi nella tua casa. Dio, perdonaci per tutti i nostri peccati che abbiamo pensato, detto o fatto. E benedici la persona che condividerà la tua parola oggi e fa che la parola che ci condividerà rimarrà impressa nella nostra mente e nel nostro cuore, che possiamo usarla nella nostra vita quotidiana e condividerla con le persone che si conoscono ancora. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Be seated. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pang punta natin si Lord for His goodness and His faithfulness. Hallelujah. Ang ating pong exhorter, hindi po siya naging ready. No? At isa pa ay late na din po siya na kadalhan. At ang sabi nga po niya siya may interrogasyon po ata siya. Pero next time ay siya po ay always ready. Amen. Okay, Romans chapter 15 verse 13. Okay, pakibasa po kung sino yung nakakita. Okay, ako po ang unang nakakita. Wala na nagbukas sa inyo, hallelujah. Lasa ka nga, Romans chapter 15 verse 13. Alam po ninang? Mabagal pala yung kanyang cellphone. Okay, pakibasa po, Brother Eric. Romans 15:13 po. Apo. Puspusin kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan, kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umabaw ninyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Praise the Lord. Ang Diyos po mapapurihan sa kanyang mga salita. Sabi dito, may the God of hope. Yes, come on. Hallelujah. May the God of hope fill you with all joy. With all joy. So, ibig sabihin, marami palang klase ang kasiyahan. Amen po. Kasiyahan ng kwentuhan, kasiyahan ng something inside your heart. No? Maraming klase. And peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, ang Holy Spirit po talaga nag-lead sa atin, no? May you abound in hope ang ating pong pag-asa. Hallelujah. Father God, bless your word, O Lord God, sa araw ng oras na ito. Patuloy pagpalain po ang inyong bayan, patuloy kong pagpalain nyo ang buhay ng mga anak mo na nanarito, O Lord God, in the reality. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Maging sa buhay natin, ang ating paglakad sa ating Panginoong Kristo, dumaranas po tayo ng pagsubok. Amen po. Walang exempted. No one. Kahit pa ikaw ay pope, bishop, reverend, pastor, normal na nilingkod, no? Kay Christian ka o non-Christian, lahat tayo ay dumaranas ng pagsubok. And kita ninyo ang sa mga panahong ito na nakikita natin. Ang gera sa Israel versus Hamas. Hindi po Palestinians, Hamas ang kalaban nila ngayon. Matindi ang ginagawa nila. Talagang ang kanilang mga dinudukat ay mga civilian. So, sa sitwasyon natin na ito, hindi po madali. Okay? Dito tayo sa church, maging ang buhay ng bawat isa sa atin dumaranas ng pagsubok. Ay, tinuturuan tayo ng Diyos, no? Kung paano tayo maging matatag sa kanyang pag-asa. Katulad dito sinabi ni Paul, no? Hiniling ni Pedro na punuin ng Diyos ang pag-asa ng mananampalataya na ito na buong kagalakan at kapayapaan. Ito po'y panalangin ni Paul. Siulat po ito ni Paul sa mga taga-Roma, mga Romano, no?
ng buong kagalakan at kapayapaan sa paniniwala o pag-asa, o habang sila ay nagtitiwala sa Kanya. Kasi lahat naman tayo, nagtitiwala tayo sa Diyos, na kahit tayo nagtitiwala sa Kanya, may pagsubok pa rin. Pero ang gusto niya talagang mapuno pa rin tayo. Na once na tayo na-feel noon, may dumating man sa buhay natin, yung pag-asa na yun na mabawasan man, pero pupunin pa rin ng Lord. Hindi tayo pagkukulangin dyan. At ito ang sabi pa niya. Sa madaling salita, hindi hiniling ni Pablo sa Diyos na ibuhos lamang ang kagalakan at kapayapaan sa kanilang mga puso ng walang kadahilanan. Hiniling niya na habang nagtitiwala ang mga mananampalataya sa Diyos, ang kanilang pananampalataya ay magdala ng kagalakan at kapayapaan sa kanilang buong puso. Naintindihan mo ba natin? Medyo iba po Tagalog niya. Pero ang sabi dito yun po na mas ma-feel tayo. Kasi once na tayo feel ng kapayapaan ng ating faith, ng ating hope, ng ating pag-asa, na even na may mga pagsubok pa rin tayo, na paglalabanan natin yung lahat niya. Kasi ang Diyos mismo ang nagbigay noon. Okay? Sa atin, dito sa church, maaari tayo may mga pagsubok. Dumaranas tayo, dumaraan tayo sa ganyan. Hindi natin pwedeng, ang tawag dito, ma-evita. Especially here in this church. Meron tayong shaking. Lahat tayo, kung ito'y mararamdaman ninyo, may shaking ng kaunti. Dahil bakit? May ginagawa ang Diyos sa church natin. And then, kita po ninyo kung gaano everyday or halos pa every Sunday, may mga bago tayo. May mga bago tayong marating. So, ang sabi dito, kailangan tayo maging aware. Maging aware tayo. Kasi once na may nakita sa atin ang kaaway, pupunterihin tayo yan. Kaya nga sabi sa atin, kailangan tayo always ready. Always ready, lalo na sa pananalangin. Kung mayroon man tayong mga kapatid na may mga sinusubok, na may mga pagsubok sa buhay, ang kailangan natin encouragement. Kailangan natin i-encourage ang bawat isa sa atin. Amen? Kasi kung may mga tao man, halimbawa, Sister Lori, kasi Sister Lori, hindi habang panahon o habang buhay, kasama ko siya. Maaari siya ay ginagamit rin ng Diyos, ng kaaway, para ako ma-persecute. May time. Sa mga anak ko, may time na talagang ma-persecute tayo o maaaring tayo ay masusubok tayo na gagamitin ang bawat isa sa atin dito. Ngayon, paano mo ma-overcome yun? Mismong kasama mo, mismong asawa mo, siya yung magiging, pagsubok mo sa buhay. Or even friends. Kahit kaibigan mo, best friend mo, sanggang dikit kayo, minsan silang gagamitin para ma-distract tayo. Pero once na tayo feel with the power ng love, hope, peace na yan na nagmumula sa Diyos, no? Kaya-kaya natin paglabanan. Maaaring sabihin, hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya. Once inisip mo na hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. Pero pag sinabi mo, I can do all things through Christ who strengthened me, magagawa natin yun. Maaaring sa una, talagang, alam naman natin, tayo may kanya-kanyang pagsubok sa buhay. Hindi tayo susubukan ng Diyos, hindi natin pagkakayanan. Amen po ba? D'accord po ba tayo? Amen. So, sa mga ganong sitwasyon, na kailangan ay, sabi na dito, sinabi na dito, ang sabi dito, rejoice in hope, be patient in tribulation. Magsaya kayo sa inyong pag-asa, maging matiyaga kayo sa inyong tribulation, sa inyong mga pagsubok. Be consistent in prayer. Yung manalangin lang tayo, Lord, alam mo, hindi ko na kaya ito eh. Sa trabaho po, sa totoo lang, kahit po ako nung inasuto nila ng 8 hours, hindi ako ganun alam po ninyo yun, yung
Nag-8 hours na ako, thank you Lord, no? Hindi po ako naging kaganong ka-enjoy ko. Pero sabi ko nga, Lord, thank you, no? Salamat dahil nang 8 hours na ako dito sa trabaho ko. Pero mayroon akong iniisip naman na paano naman sa Lord na meron kaming aming trabaho na kami nagtinutulungan ko siya. Kasi sa totoo lang po naman na okay lang kami. Kahit yung ang trabaho namin mga mezzogiorno lamang hanggang alauna, masaya na kami doon. Kasi yung mga anak ko, bahala na sila sa buhay nila. Ang iniisip lang namin yung kami mag-asawa. Hindi na namin iniisip na hakutin pa namin yung pera dito sa Italy, no? Ang once na iyan po ay talagang inisip ninyo na kay Lord na yung the rest, no? At siya mismo ang gagawa ng all the best para sa buhay natin. Siya lahat ang magpo-provide. Kaso, kung iisipin mo lagi na kailangan magtrabaho, dahil kailangan ng pamilya ko, hindi natin kayang the more mong hinahabol ang pera, the more nalayuan mo. Ba't kaya nasabi ni Pastor yun? Kaya nasabi ni Brad yun? Yes, bakit? Kasi, the more mong ipo-focus ang sarili mo doon sa pera na yun, sa trabaho na yan, no? Mapapagod ka. Pero kung ikaw mismo sa sarili mo, na Lord, I do believe na ikaw yung pag-asa ko, na ikaw talagang aking provider. Mga kapatid, ang Diyos gagawa ng paraan yan para sa buhay natin. Hindi tayo nagpapabayaan. Promise niya sa atin yun eh. Mga pangako niya sa atin. Kita niyo ang Israel, ang bansang hinirang niya, girahan man niya ng ilang bansa, hindi pababayaan ng Diyos yan. Kasi may pangako sa kanila. Even sa atin na mga naririto, may pangako ang Diyos sa atin. So bakit tayo aanin natin sa sarili natin, papagod natin para sa harap? Paano ng aking anak? Kaya ako sila. Kasi ang Lord, siya ang puprovide yan. Kasabi ko nga po sa inyo, mga anak ninyo, hindi nyo anak yan. Hindi ninyo anak yan. Ibinigay lang yan ng Lord sa inyo para sila'y pangalagaan, pakainin. Pero may plano ang Diyos para sa kanila. Kita niyo si Jeremiah. Bata pa, tinawag na ng Diyos. For I know the plans I have for you. Sabi niya ng Diyos kay Jeremiah. So, atong mga batang ito, talagang glory to God sa buhay ng mga batang ito. Ngayon pa naman sa edad na ito, nakikinig ng salita ng Diyos. Natatangan yan. The more na nag-grow yan, no? The more na yung ingatan ng Diyos. Kasi isa na mga anak ito. Amen. Hallelujah. At hindi po ako magpapakahaba-haba ito sa ating ano nito, sa ating pag-asa na ito. Okay? Again, sa ating mga pagsubok sa buhay, it's part ng ating paglakad sa Diyos. Kung paano lang natin ito mapanghawakan. Kung paano natin ito mapaglalabangan. Amen. Si Ate Malen, kanina sabi niya hindi siya umiiyak sa paggagayan ng sibuyas. Kundi umiiyak siya sa ibang bagay. Sabi nga niya ni Kuya Dante, kita mo yun ha? Si Kuya Dante ang sabi ito, nag-encourage niya. Siya nag-encourage. Pasok dito, labas dito. No? Hindi madali. No? Nasasaktan tayo eh. Pero once na may nag-i-encourage sa iyo, mababawasan. Pero hayaan niyo magsalita, sila na magsalita. Ngayon, yung nagsasalita sa atin ng mga ganung bagay, pagpasalamat ninyo. Lord, I thank you. Remember mga kapatid, ang GA1, meron tayong covenant word niya sa atin. Ano yun? Genesis chapter 12 to 18. Kung sino wag naman yung quakers ninyo, ha? Ikaw ang dila mo. Magkaroon sana ng singaw. Wag ganun. Basta sasabihin lang natin na Lord, thank you. Kasi tinuruan mo ko doon. Once na in-accept mo yun, sabi ko sa iyo, victory ka. Victorious Christian ka. Kasi na-accept mo eh. Ulitin ko pa sa trabaho ko, ang dami ko mga pagsubok din sa totoo. Mga kasama, mga kalahi pa natin Pilipino. Kapag imiran ng inggit,
ang selo sa trabaho. Yari ka. Yung kaunting bagay, silipin ka. Kahit ako pinakamatagal na tuwong taon na sa Microsoft, nandiyan na lumaki si John Ray sa Microsoft. Ano? Kasi nung bagong silang pa lang po si John Ray, napasok na po ako dyan. Hanggang sa oras sa panahon na ito. So, ilang years na po? Ilang taon ka na rin? Ha? 20 years. So, 20 years na ako nagtatrabaho sa Microsoft. Mga hindi naman ganun ka. Pero, feeling nila, sila na yung palibasa, sila yung mga, kasi kanya-kanya po kasi na kami noon ng rolo. Alam po ba yung rolo? Rule. No, yung mga rolo natin. Ano ba yung tagto? Division of, hindi pa yun. Halimbawa ako, rolo ko, mag-ayos lamang ng upuan. Siya, mga rolo niya, pispisan lamang doon. Ang rolo niya, maghihila ng tornillo. Okay. May kanya-kanya kami. Ngayon, siyempre ako iba yung akin. Ang rolo ko doon, maglakad. Ha? Hindi naman kasi, sa akin kasi joke ko, yung, ang manager mismo nagsabi sa akin, Adri, tusay la priorita. Ikaw ang kauna-unahan dito. Sabi niya, ikaw ang priorita namin dito. Sabi ko, hindi ko kailangan yun. Ang kailangan ko dito yung makapagtrabaho ko ng peace of mind. Basta, alam ko yung mga kapatid, ako'y napapagod doon kalalakad, kaayos ng upuan, sisilipin ng kaunti, ayos naman natin. Ako po'y taga-ayos ng yung mga minong kanting sira, konting pukpok, ayos na. Yung po trabaho ko doon. Yung iba, yung pong iba doon, talagang sila yung wow, mabilis pa ikot. Napapagod din sila kaikot, di malaman kung anong tatrabahuin. Ang mabigat doon, yung mga kinaingitan ka na. So sabi ko nga, Lord, thank you. Dahil nang yung hindi ka napapansinin, sa akin, sa totoo ng mga kapatid, pag ako hindi mo pinapansin, walang mawawala sa akin. Okay lang. Kahit hindi mo ako sabi ng halimbawa, si Gab, ito, mga bata mo. Sa pula, ha? Hindi naman sila talagang sa akin yung mga sanggan dikit kami, Yung mga kailangan, sa pastor, okay na yun. Yung kumbaga, dumaan man sila ng dumaan dito, it's okay. Hindi ko bibigyan ng peso kung halimbawa, dumaan na lahat sa akin isang gano'n. Walang problema sa akin. Ngayon, sa mga ganung bagay, pagka sila ay nakikita kong naaapektuhan. Alam niyo, mararamdaman natin, ako pa, ang lakas ng discernment spirit ko. Sa totoo lang. Ako, ang isang tao, sa mata pa lang, kita ko na pag mayroon ka ng dalahin. At pag hinawakan kita, nanahawakan lamang, halimbawa sa balikat lang yung mga ganito. Tsaka sa susunod. Pag sinabi, okay lang po. Tigilan mo ako. Tsaka magkukwento. At pag nagkwento na yan, sis, maganda yan. Kasi diyan ka paralakasin. Hindi na sabi, bakit ako sinabi naman sa iyo? Ha? Ano gano'n? Gusto mo pagtulungan na natin? Hindi. Kaya pag sinabi mo, magpasalamat ka. Kasi yung pagsubok na yan, dinala ka dyan, para ikaw ay i-up. Mapaglabanan mo yun at once na, kasi napaglabanan mo yun Huwag natin yung mga kapwa natin Kristiyano dito, yung mga kasamahan natin. Sabi nga na, we're not battling against the flesh and the blood. Kundi yung espiritu na ginamit sila. Okay? At once kasi na ginamit yan, talagang masasaktan ka. Then once na yun, na-overcome yung lahat na pagpasalamat mo yun. Sabi ko sa iyo, panalo ka mga kapatid. Kasi ibinigay mo lahat yung tiwala mo sa Diyos. Yung trust mo. Na yung pag-asa mo na pinagdaraanan mo ay mapagtatagumpay mo lahat ng ito. Amen? Naintindihan mo ba natin? Hallelujah. Okay. Hindi na po magpapakahaba at si Miggy po ay may pasok. And tandaan po natin sa ating buhay na ano man ang pagdaanan natin, part yan ng ating paglakad natin sa Diyos. Okay? Ang sabi nga ni Paul, love one another.
magmahalan tayo sa isa't isa, na kahit tayo nasasaktan, no? Kahit tayo nasasaktan, okay lang. Kasi, ang ating church, talagang ito'y pamilya. Inangalamang tayo sa ating kabahay natin. Nag-aaway-away tayo. What more na tayo hindi na tayo magkakadugo. Magkakadugo tayo dahil kay Kristo. Amen? Pinag-isa niya tayo yung kanyang dugo. Amen po ba? So, itong ating pinag-aralan na ito ngayon, kung saan, kumbagay, para lalo lang tayong ma-lift up ang buhay ng bawat isa sa atin through prayer. Kung may pagsubok ka, ipanalangin lang natin. Amen po ba? Kasi number 1 po ang pananalangin. Always remember, ang prayer, ito isang pakikipag-isa natin sa Diyos. Ito yung the way na kung saan nakakausap natin siya. At once na nakapag-usap tayo, kung hindi mo kayang ipanalangin, kantahin mo na lang. Kumanta kayo. Worship niyo sa Lord. At once na kayo nakapag-worship sa Lord, may prayer na kayong magagawa niya. Ang sabi mo, Lord, nasakit kasi. Hindi kasi maganda yung sinabi niyo sa akin. Pero Lord, thank you. Kausap kita ngayon. At ang Lord mismo na kausap. Kita niyo si Hannah. Ramdam ko yung panalangin ni Hannah na gusto niya magkaanak. Kaya si Nina at saka si Ate Mali, pagka gusto nila magkaanak, biyak lang kayo kay Lord. Amen? Ang ibig ko po sabihin mga kapatid, ilapit lamang natin ito sa Diyos. No? Kasi mahal tayo ng Diyos. Always remember, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen po? So let us pray. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Naintindihan po ba natin? Always, ang ating mong lagi natin kakandaan ang pag-asa natin ay lagi nasa Lord. Amen po ba? Amen. Praise. Kakalakan. Sabi nga po ng daddy kanina, kung hindi mo kayang i-pray, daanin natin sa worship. Amen po. Tunay nga na ang Diyos nating pinagsisimplihan, He is worthy. He is worthy. Worthy is your name, Panginoon. Your name is lifted up in this place, Panginoon. Yarabahanda, Shikarashanda. Hallelujah, Panginoon, sa aming pong pagtapit sa inyo, banal na trono. Lord, cleanse us with the most precious blood of Jesus. Any hindrances ng kaaway, any spots of pain, Panginoon, any spots of sin, Lord God, na nakikita nyo sa aming sa aming isipan, Panginoon, sa aming puso, Lord God, mahalinisin niyo po ito. At Lord, sa oras na ito, as we enter your presence, Panginoon, we release forgiveness. We release forgiveness to those who offended us, who said bad things to us, Panginoon, na nakapag-isip ng hindi maganda toward sa amin. Lord, we release the forgiveness. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
touch right now in the name of Jesus. Shakarabashanda, Shikorabashanda. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Open your mouth, everybody. Worship the Lord. Yes, Panginoon. Worthy is your name. Right now, open your hearts. Let's open our hearts. Habang nakataas yung kamay natin, as we are reaching the presence of God, let us pray for this congregation. Panginoon, as we worship you, Lord God, as we magnify your name, Lord, dinadalangin ko po ang congregation ng JK1 Milan. Fill our hearts, Lord God, with love. Fill our hearts, Panginoon, with your presence, Panginoon, na maitaas lang namin, Panginoon, ang inyong pangalan higit sa lahat. Dinadalangin namin, Lord God, na apart from you and apart from your presence, Panginoon, bigyan ang fruit natin. Ipinagpapasalamat po namin, Lord God, ang aming mga pastor sa buhay po ng Tatay Rev Cano at ng Pastor Andy, Panginoon. Nandun man yung sila ay pinipersecute, Panginoon, sila inuyurakan ng mga tao. Pero Lord God, they still stand, Panginoon. They still stand firm in worshiping your name, in spreading your goodness, Panginoon. Lord, pagtibayin niyo pa po sila. Hide them at the back of your cross, na sa lahat ng makakausap nila, sa lahat ng pag-pray nila, sa lahat ng mapapatungan ng kanilang mga kamay, nandun yung kapangyarihan nyo, nandun yung anointing, nandun yung deliverance, Lord God. At alam po namin na sila'y sinasamahan mo every step of the way, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay ng mga pastor namin na ito. We cannot express, Lord God, yung gratefulness namin, Panginoon. Nandun yung minsan, kami matitigas yung ulang, pero Lord God, nandun pa rin sila upang kami ay comfort. Nandun pa rin sila, Panginoon, upang kami ikay. Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa buhay ng mga pastor na ito. Nandun yung napapagod sila, nandun yung nai-stress sila, pero Lord God, alam ko po na you are the one who is comforting them, Panginoon. You are the one who is providing for them. Thank you, Lord God. Thank you. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, sa buong congregation, right now, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda sa ministry nito. Lord, we are blessed. We are anointed. Katulad nga po ng J1 culture, sabi doon, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I'm a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal.
I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Lord, dito sa mga culture namin na ito, we believe, Lord God, that we, Lord God, as one family, Panginoon, will stand for your great presence, for your great glory, Lord God. And we will raise, Lord God, a hallelujah for you. We will raise a hallelujah for your great presence, Panginoon. Raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah, kapatid. I raise a hallelujah. Louder than the unbelief. Louder than the unbelief. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder in the beat. You're gonna hear my praises roar out from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah. From the top of our lungs. Oh, raise a hallelujah. Raise a hallelujah. Louder than the unbelief. Oh, raise a hallelujah. Raise a hallelujah. With everything inside of me. With everything inside of me. I raise a hallelujah. Fear, you lost your hold on me. Fear, you lost your hold on me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Out from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Sing a little louder. Sing a little louder. Please, Father God. Sing a little louder. Sing a little louder. Please, Father. Kapatid, continue. With conviction. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemy. Louder than the unbelief. My weapon is a melody. Yes, Father God. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder. You're gonna hear my praises roar out from the ashes. Hope will arise.
na patuloy niyo, Lord God, na ginagamit, Lord God, in every part of this world, Panginoon, just to spread your word, Panginoon. Lord, right now, we declare, Lord God, traveling mercy be upon them, Panginoon. At bawat bansa o lugar na mapuntahan nila, dito man sa Pilipinas man, all over the world, Panginoon, there will be revival. There will be healing. There will be deliverance, Panginoon. At Lord, ipapalanas ko sa bansang iyon ang inyong kapangyarihan, Panginoon. Through their Panginoon. And Lord, we believe, Lord God, na sa buhay mo ng aming mga spiritual parents na ito, Panginoon, na sila, Panginoon, ay always on top, Panginoon. Hindi sila magiging buntot, Panginoon. At kung paano nyo pinapadalo yung blessing sa aming mga spiritual parents na ito, Lord God, hanggang sa pinakamababa sa buong JA1, all over the world, Panginoon, ay mayaman, ay full of anointing, ay full of deliverance and blessing in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming mga spiritual parents na ito. Lord, we believe and we declare, Lord God, na ang kanilang weapon, Panginoon, is prayer, Panginoon. Lord, dinadalangin namin kung nasaan man sila, Panginoon, sa oras na ito, sila man, Lord God, ay nasa aeroplano, nasa bahay ng papahinga, Panginoon, we feel, Lord God, more and more wisdom, knowledge, and understanding, Lord, for inner healing and deliverance, Panginoon. Thank you, our Father. Thank you. Maraming salamat po. At Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, Lord God, ang bansang Israel. Ano man, Lord God, yung war, confusion man ito, distraction man ito ng kaaway, Lord, naniniwala ako that you are in the middle of this. That we will, Lord God, see a victory, Panginoon. Katulad, Lord God, na ginawa nyo sa inyong mga anak, Lord God, years ago, Panginoon. 100 years ago, Panginoon. Naniniwala kami na sa araw nito, patutunayan nyo that you are the God of Israel. That you, Lord God, are the champion. That you, Lord God, are the bringer of victory. Thank you, Lord God. Maraming salamat po. And I know, Lord God, na hindi tatagal ang war na ito. Na ito'y matatapos in just one click of your hand. Dinadalangin din po namin, Father, sa oras na ito, ang bansang Italia. Any crisis, Lord God, we crush it in the name of Jesus. Corruption, we crush it in the name of Jesus. Division, we crush it in the name of Jesus. Lord, ang bansang ito, Lord God, kami pinagpapala. So, Lord God, we believe and we declare. We are declaring blessing in the name of Jesus. We are declaring the umbrella of blessing in the name of Jesus. Kaya hindi po, Panginoon, sa ating bansang Pilipinas, you're doing good things, Panginoon. You are doing good things. And we are seeing these good things, Panginoon. Nandun man yung crisis, pero Lord God, dadaan lang yan. Dadaan lang tong crisis na to. At ang bansang Pilipinas
ay mag-stand at magsasabi, we are victorious. Filipinos bring victory. Filipinos are blessed. Filipinos are anointed. Thank you, Lord God, dahil pinapakita nyo, Lord God, yung river, Lord God, of blessing na umaagos na, Panginoon, yung isang patak na lang, dadalo ito sa Pilipinas. At ito, Lord God, ay mararanasan ng lahat ng mga Pilipino all over the world. Thank you, Jesus. Kasama ka dito, Panginoon. We bring it, Lord God. We claim it in the name of Jesus. At Lord, sa oras na ito, ininadalangin din po namin ang inyong pastor, aming Rev. Lord God, na mag-share ng inyong banal na salita tomorrow. Right now, prepare his heart, Panginoon. Prepare his mind. Prepare the tip of his hands, Panginoon. Na sa lahat na mahahawakan niya, sa lahat ng may pag-pray niya, there is power in it. There is power. There is deliverance, Panginoon. And right now, Lord God, we as the congregation of JA1 Milan, we support him 100%. Ano man yung mga maging decision niya, we support because we love our pastors. Maraming salamat po sa lahat po ng gagamitin niyo sa araw ng bukas, sa buhay ni Ate Marisa na maglilid, Panginoon, sa lahat ng mga instrumentalist, pagbabakat, sa lahat ng mga instrumentong nandito, sa computer, sa mixer, sa lighting, lahat ng dinadaluyan ng kuryente at ng pinaglalabasan ng mga speakers, Panginoon. Ito'y selyado ng inyong banal na dugo. No words plans of the enemy shall prevail, Lord God. Sa stage na ito, this stage is anointed. This stage is full of deliverance. This stage is a river of blessing. Thank you, Lord God. This stage, Lord God, is a stage of victory. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Father God. At sa lahat pa po na gagamitin nyo sa araw ng bukas, sa mag-open prayer, tithes and offering, Lord God, sa closing prayer, Panginoon. Ready. Ihanda niyo po ang aming mga puso, Lord God, sa maririnig namin mga salita. Open up our eyes, open up our ears, Panginoon, open up our mind and heart. Maraming salamat po, Father God. Maraming salamat, Yahweh. Thank you, Abba Father. We will see a victory, Panginoon. Thank you, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory.
ito'y siniselyohan namin ng inyong makapangyarihan na dugo. We sealed it with your most precious blood and sealed it with the name of Jesus. This is the stamp and this is yung sealing ng inyong banal na dugo. Maraming salamat po, and we give you back the highest praises, glory, honor, and thanksgiving in Jesus' mighty name as we shout, Amen! The best couple we know, Lord. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Father, maraming salamat po sa araw nito. Salamat po, Lord, sa pagsama niyo sa amin. Sa simula hanggang sa oras na ito, Lord, tinutulog po namin sa inyo mga nakulog namin sa araw ito. Sa buhay ni Ray, hallelujah! Sa buhay ng Pastor, sa buhay ni Pastor Adri, sa buhay ng Lord ni Mickey, na siya nag-pray na rin sa amin. Tuloy nga paligat kung paano po ginagamit ang mga anak kong ito, na kung paano sila pinagkakalob sa inyo ang kanilang mga buhay para maglingkod. Patuloy, O Lord, na naganapan at kapangyarihan mo sa kanilang mga buhay. Patuloy, O Lord, na hallelujah, dumaloy sa kanilang mga pagpapala. Maging sa mga anak mo, O Lord, na lang isa sa gawain ito. Pati po po, O Lord God, naman ang kanilang mga puso at isipan. We believe, Father God, in heaven, lahat ng kanilang deklarasyon, hindi lamang para sa templo mo, para sa kanilang mga pamilya, Father God, in heaven. Kakatuparin niyo po lahat ng ito. At lahat na namutawi sa kanilang mga labi, O Lord God, na narinig mo, papatulan mo ang lahat ng ito. At naniniwala kami, O Lord God, ang lahat ng victory ngayon at bukas, O Lord God, ay para sa iyo lamang. Ang lahat ng ito, the victory upon victory, O Lord God, to all. Hallelujah! Hallelujah! The glory! The glory! Hallelujah! Be alone to all. Hallelujah! To all GA1 family, O Lord God, who are super blessed. Hallelujah! Father God, maraming salamat po, and all our prayers and declaration are sealed with the precious blood of Jesus. And we give you back the highest praise, thanksgiving and honor in Jesus' mighty name. Say amen. Last mo natin ang dalawang kamay. Sumangati nawa ang walang hanggang pag-ibigay ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Anak, at ang pakikibisa ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Tayo'y hangayat mag-iwa-hiwalay. Nandoon ang pag-iingat ng ating Diyos na buhay sa ating daraanan, sa ating pansamantalang tahanan, maging sa ating mga pamilya. Father God, ingatan mo mga anak mo na tunay na nanampalataya sa inyo. Maraming po salamat muli. Ibinabaling kami sa inyong pinamataas na papuri, pagsamba at paglulat sa pangalan ni Jesus. Alam niyo sa amin.